Noong maliit pa lang ang mga peregrine falcons, umalis ang nanay nila upang maghanap ng kanilang makakain. Ngunit ito ay hindi na nakabalik dahil siya ang naging pagkain ng iba pang nilalang. Lumipas ang umaga at gabi, nawala silang pagkain kaya sila ay nasa binit na ng kamatayan sa kagutuman. Ngunit sinuwerte sila nang mahulog ang kanilang pugad at napapunta ito sa sanga ng ating bida. Niligtas sila ng puno ng gaya ng liwanag sa dilim, na habang buhay sila ay patuloy na lilipad sa himpapawid, at sa puso nila si Yuzio ang nagsisilbing magulang nila. Ngunit isang araw, isang matinding kalungkutan ang kanilang naramdaman, nang makita nila ang lahat ng pangyayaring ito. Kaya nagdesisyon sila na kahit anong mangyari, kinakailangan nilang gumawa ng paraan upang mabalik ulit sa dati ang lahat. At iyon ay ang paggamit nila ng kanilang pinakamalakas na atake para manalo sa kalaban. Na kahit mamatay pa sila, gagawin nila ang lahat ng kanilang makakaya dahil ito lamang ang magagawa nila sa ngayon. Muling sumugod ang mga peregrine falcons patungo sa ahas. Umatake sila muli at binigay nila ang lahat ng kanilang makakaya. Sa sobrang lakas ng impact nagdulot ito ng malakas na hangin. At pinatalsik nito ang malaking nilalang sa kinatatayuan nito. Bumagsak ang War Axe Snake. Pero kasabay din nito ang pagbagsak ng mga peregrine falcons. Dali-daling tumakbo si Xiaohong patungo sa mga ibon. Nakita niya na ang mga ito ay nakahiga at lubhang sugatan. Ngunit ganun din ang kalagayan ng War Axe Snake. Duguan din sila bald head, white crane, mutated bull at mga wolves. Makikita ang kalungkutan sa mukha ng Red Fox nang makita niya ang sinapit ng kanyang mga kaibigan. Nang sa hindi inaasahang pagkakataon, tumayo ang ahas sa harapan niya. Pagod na pagod ito at nahihirapang gumalaw dahil sa pinsalang natamo ng kanyang katawan. Ngunit may lakas pa ito para tapusin ang Red Fox. Inatake niya ito, nang biglang may isang mabilis na kung ano ang kanilang nakita. Isa muling malaking pagsabog ang nangyari. At mula dito, ang War Axe Snake ay napatahan at nagulat habang sangga ng kanyang axe ang isang malaki at matigas na bagay na umatake sa kanya. Nakita din ito ni Xiaohong, at may bumalot ng isang makapal na usok sa kanilang kapaligiran. Nalito ang ahas sa mga pangyayari. Ito pala ay ang ating bida na si Yuzio habang pinakalat niya ang kanyang dense fog barrier. At kanyang sinabi na sa wakas nahuli din niya ang tusong ahas. Nagimbal ang ahas sa kanyang nakita, naramdaman niya ang kanyang wild instincts, at sumisigaw ito na huwag niyang harapin ang ganitong kalaban. Noong unang laban nila, naabsorb nito ang sanga ng ating bida kaya lumakas at tumungtong ang ahas sa peak beginner stage level 9. At nang makita niya si Xiaoling at Xiaoqing inatake niya ito dahil may amoy ni Yuzio ang mga ito. Sa pangalawang beses na makita ng ahas si Yuzio ay alam nitong wala siyang laban dito kaya matapos niyang makatanggap ng malaking pinsala ay mabilis itong tumakas papalayo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi inasahan ng War Axe Snake na kasama ng mga nilalang na umatake sa kanya ang puno, at pinapalapit lamang siya ng mga ito para maabot siya ng ugat ni Yuzio. Nagsilabasan ang malalaking ugat mula sa lupa, at mabilis nitong tinali ang kawawang nilalang, at nasa sabik niyang hinila ito papalapit sa kanya. Lumipad ang ahas patungo sa kinatatayuan ni Yuzio, at sobrang siyang nabuhayan na ngayon ay nahuli na niya ang nilalang na labis niyang gustong paghigantihan. Mabilis at malakas nitong ibinagsak ang ahas sa kanyang harapan. At sinumulan niya ang sunod-sunod at sobrang lakas na mga atake na parang wala ng bukas. Nagdulot ito ng isang malaking pagsabog sa kinatatayuan nila. Matapos nito ay makikita ang durog. Durog at punit-punit na katawan ng War Axe Snake. Kaawa-awa ang sinapit nito sa kamay ni Yuzio at biglang lumabas ang notification windows na indikasyon na napatay at natalo na niya ang ahas. Napagod ngunit nakaramdam siya ng kaginhawaan matapos ang paghuhukom na kanyang ginawa sa ahas. Ang sumunod nito ay tumayo at tinulungan ng mutated bull ang kanyang sugatang mga kasama. Ganon din si Golden Monkey. Dahan-dahan silang lumapit kay Yuzio ngunit nakita nila na hindi pa tapos ito sa War Axe Snake. Tinaas nito ang kanyang sanga at inatake ito muli. Pinapatayo niya ang ahas dahil hindi pa siya kontento sa paghihiganti dito. Kahit wala na ang buhay ng kawawang nilalang ay patuloy pa din siya sa pag-atake. Tahimik na tinitingnan nila Xiaohong ang masidhing emosyon ni Yuzio sa ahas. Pinagpatuloy niya ang kanyang pag-atake hanggang sa wala nang natira na katawan ng War Axe Snake sa kanyang harapan. Hindi niya maintindihan ang kanyang nararamdaman. Sumigaw at umiyak na lamang siya.
Na para sa kanya wala siyang ginawang masama dahil ginawa niya lang ang nararapat sa War Axe Snake. Ang War Axe Snake na pumatay kay Shao Qing at Shao Ling. Dahil ang mundong kinatatayuan niya ay ang malakas ang laging nagwawagi at kumakain sa mahihina. Na ang lahat ng nilalang ay ginagawa ang lahat para makasurvive at mamuhay. Kahit anong emosyon ang meron ka, kalungkutan o galit. Kung mahina ka ay mahihirapan kang mamuhay sa mundo. Ang pagkawala ng mga taong mahal mo, ang magsisilbing bagong lakas para sa iyo at magtutungo sa iyo sa panibagong buhay. Alam ni Yuzio ang lahat ng mga ito, ngunit hindi pa rin niya mapatigil ang kalungkutan na kanyang nararamdaman. Hindi niya makontrol ang kanyang mga luha. At noong hapong iyon, nagpatuloy sila sa pag-iyak dahil sa kalungkutang hindi nila maipaliwanag. Lumipas ang ilang oras at sumapit ang gabi. Sa village na kung saan nakatira ang magkapatid, dali-daling tumatakbo ang kanilang lolo dahil nadatnan na nila si Shao Qing na nakihiga ng walang malay. Nang kanyang makita ang kanyang apo, niyakap niya ito. Siya pala ay binantayan at hinitid ni Xiao Hong hanggang makita muli siya ng kanyang lolo. Nag-aalala pa din ang Red Fox sa kalagayan ni Shao Qing ngunit alam niya na wala na siyang magagawa pa rito. Nang makabalik ang Red Fox sa gubat, kinausap ni Yuzio ang kanyang mga kasama. Pinasalamatan niya ang mga ito sa pagtulong sa kanya upang maipaghiganti ang magkapatid. Bilang reward nila ay ang bagay na gustong-gusto ng War Axe Snake sa kanya. At ito ay ang kanyang life essence na makakatulong sa kanila upang gumaling ang kanilang mga sugat. Hindi na makapaghintay si Baldhead at Golden Monkey na makatanggap nito. At dagdag pa ni Yuzio ay ang ibibigay niyang life essence sa kanila ay isang regalo sa kanilang huling pagkikita at pagkatapos nilang matanggap ito ay maari na silang umalis. Tinanggap ng Bull ang kanyang life essence. Ganun din ang White Crane, ang mga wolves, si Baldhead at iba pa. Nang biglang matapos ang ilang sandali, binalot ng isang liwanag ang kanilang katawan. Ang tangi niyang alam ay gagaling lang ang kanilang mga sugat sa life essence. Ngunit di inaasahan ni Yuzio na dahil dito ay mag-e-evolve din ang mga ito. Ang mutated bull ay naging mutated wild cow at naging beginner stage level 3. Nagkaroon din siya ng life force talent na Moonfang Charge at special ability na Trample. Ganun din ang mga wolves na naging mutated Tempest Wolves, na nasa beginner stage level 5 na may life force talent na Wind Power. Nagulat si Yuzio sa pagbabago na nangyari sa kanila. Napasabi na lang siya na ang cool ng pangyayaring ito. Napansin niya sa mutated cow na sa beginner stage level 3 ay mayroon na itong life force talent at special ability. Na kahit ang Red Fox ay mayroong isang special ability at ang mga Peregrine Falcons ay may isang life force talent lamang. Sinabi niya na sa hinaharap, inaasahan niya ang potensyal at paglakas ng mutated wild cow. Ganun din ang pagkamangha niya sa 4 na Tempest Wolves na may awakening na wind attribute ability. Pero naisip niya na sa panahon ngayon, normal lang na nakokontrol ng nilalang ang mga elements tulad ng mga tao. At ang dense fog barrier ay isa dito, na ang usok ay lumalabas sa kanyang mga dahon, at ang hallucinogenic ay may isang substance na nakakaapekto sa nerves ng mga nilalang. At nagtaka din siya sa iba pang nilalang, tulad nila Golden Monkey, White Crane, at Baldhead na tumaas lang ang level nito ng isa. Nang biglang binaba ng mga Tempest Wolves ang kanilang ulo sa kanya. Nagtaka na lamang siya kung bakit nila ginawa ito. Tumungo ang White Crane kay Baldhead at maging sila ay nagbigay respeto sa kanya. Ganun din ang ginawa ng ibang nilalang sa kanyang paligid. Na-realize niya na gusto ng mga ito na maging tunay na alagad niya. Naiyak na lamang siya sa pangyayaring ito. Na kahit ang Golden Monkey ay willing na maging alagad niya. Naiyak na lamang siya at sinabi sa kanila na huwag mag-alala sa kanya, na magiging mas malakas siya. Napoprotektahan niya ang mga ito at hindi niya hahayaan na sila ay mamatay. Na napaisip siya na kahit maraming bagay ang hindi niya naiintindihan sa mundong iyon, isang bagay lang ang kanilang sigurado, na isang landas lamang ang kanilang tatahakin. At iyon ay ang daan sa pagiging mas malakas upang makasurvive sa mundong kanilang kinatatayuan. Maging mas malakas hanggang ang lahat ay kakatakutan siya, na ang lahat ay magsisimula sa kanya, kasama ang mga Peregrine Falcons, at ang Red Fox na si Xiao Hong. Malamig ang panahon noong gabing iyon, na tila may isang bagay ang nabuo. At lumipas ang oras na parang hindi nangyari ang insidente ng War Axe Snake.
At ang mga sumunod na pangyayari ay pinakikiramdaman ni Yuzio ang mga pagbabago sa kanyang katawan, matapos ito makarating sa rank 1 level. Ang mga Peregrine Falcons ay nagpapatrol sa kalangitan, habang ang mga Tempest Wolves naman ay sa kalupaan. Si Cow, Monkey, at Crane naman ay nililinis ang lugar kung saan naganap ang labanan. At ang ating Red Fox na si Xiao Hong ay nagbabantay. At si Baldhead naman ay nakahiga at nagpapahinga lamang. Ngunit hindi na ngayon dahil kinuha siya ni Yuzio at pinagalitan ito dahil habang ang kanyang mga kasama ay naglilinis at ginagawa ang kanilang responsibilidad. Siya ay walang ginagawa at nakahiga lamang. Sinabihan niya ito na, siya ay mabilis na pumunta sa kanyang mga gawain. Napatingin na lang ito sa kanya at sinabi din niya na, kung siya ay babalik kaagad, ay malilintikan siya ng matindi. At nag-ingay na naman ito sa kanya. Nang may napansin siyang malakas na liwanag, napatanong na lamang siya kung ano ang liwanag na ito. Makikita ang isang babaeng liwanag, at iminulat nito ang kanyang mga mata. Nagulat siya nang makita niya ang imahe ni Xiao Qing sa isang maliwanag na orb. Hindi niya alam kung anong nangyayari. At lumabas ang kanyang notification windows na nagsasabing ito ay ang kanyang special ability na tinatawag na Nurture Soul. Na ang paborito ng Spirit Soul ay ang kanyang mutated branches. Sa window status ni Xiao Qing na, makikita na siya ay naging mutated Spirit Soul. At mayroon siyang special abilities na Mental Enhance at Telepathy. Hindi makapaniwala si Yuzio dahil ilang beses na siyang namamangha sa mundo. Alam niya na may 3 branches na kayang mag-nourish ng soul at ang godly tree na ito ay tinatawag na Nourish Soul Tree. Ang kanyang ability ay hindi katulad ng nasabing puno sa fiction novel na napapakinggan niya noong nakaraan niyang buhay, ngunit ito ay isang nakakamangha pa din dahil meron siya nito. Pinalibutan niya ito ng kanyang mga sanga at nagising muli ang spirit soul ni Xiao Qing. Nang magising ito tinanong niya kung nasaan siya at kung sino ang puno na nakikita niya. At lalong-lalo na kung sino siya. Lahat ng mga bagay sa mundo ay may kapalit, tunay nga na spirit soul ni Xiao Qing ito, ngunit wala na siyang maalala sa lahat. Sinabi ni Yuzio na ang pangalan niya ay Xiao Qing at siya ay importanteng tao sa kanya, puprotektahan niya ito at hindi na niya hahayaang mawala siyang muli. Habang si Baldhead ay galit na nakatingin kay Yuzio at higit sa lahat hindi niya nakikita ang kaluluwa ni Xiao Qing. Kaya naman nung sinabi ni Yuzio na ikaw ang importanteng tao sakin. Kinilig ito sa pag-aakalang siya ang tinutukoy ng ating bida. Nang bigla sumakit ang ulo ni Xiao Qing at may naririnig siyang mga boses at nakikita niya ang mga taong tinatawag ang pangalang Shaolin. Ito pala ay ang kanilang lolo na ginigising ang kanyang mga apo, at umiiyak ito. Biglang nakaramdam si Xiao Qing ng masidhing kalungkutan. At sinabi ni Yuzio na sa pagkagulo at pagkawala ng memorya niya, marahil ay nakakaranas siya ng persistent vegetative state. At naisip din niya na ang kanyang kaluluwa ay humiwalay sa kanyang katawan. Naubo at nahihirapan si Xiao Qing, nag-alala si Yuzio sa kanyang kalagayan. Ngunit napagtanto niya na maaring makapasok siya sa katawan ng kanyang kapatid at makontrol niya ito. At kung sakaling mabubuhay siya bilang si Xiaoling sa mundong ito. Malakas ang ulan at makapal ang hamog sa kagubatan, nang dumating ang dalawang misteryosong mga lalaki. Naghahanap ito ng masisilungan at gamit ang satellite map nakita nila na may malapit na village sa gubat. Isang pamilyar na mukha ang ating makikita, ito pala ay ang parehong officer sa headquarters. Pagkatapos magkaroon ng spiritual energy sa mundo, may ilang mga tao na malakas ang adaptation sa kanilang paligid. At sila ay nagkaroon ng awakened powers, ang mga taong ito ay tinatawag na super being. At sa harapan ng officer ay isang malakas na super being na si Yan Gao Yuan na sa alam ng nakararami ay isang first generation super being. At nagdesisyon silang pumunta sa kanilang destinasyon. Habang sa kabilang banda makikita natin na ang ating bida kasama si Xiao Qing na nag-e-ensayo ng kanyang awaken ability. At masaya si Xiao Qing dahil naging matagumpay ang kanyang awaken powers, mabilis ang talent awakening niya dahil karaniwan ay inaabot ito ng 10 araw. Tinanong ni Yuzio si Xiao Qing tungkol sa nakaraang mga boses na napapakinggan niya ngunit wala na itong maalala dahil umayos na ang kanyang kondisyon. Pero di bale na sa isip niya. Pero nag-aalala pa rin siya na ang magkapatid ay namatay dahil sa pag-atake ng War Axe Snake at hindi hahayaan ng mga villagers ang pangyayaring iyon.
At sa kanyang kasalukuyang lakas ay wala na dapat siyang ikabahala. Ngunit hanggat maari, ay ayaw na niya sanang labanan at ipaalam ang kanyang sarili sa mga ito. Kaya nirelease niya ang kanyang dense fog barrier, na sa lugar na kinatatayuan niya na gitna ng gubat ay malawak na ang masasakop ng level 3 fog barrier. Tahimik na nagpapahinga si Xiaoqing upang mas stable ang kanyang kalagayan. At sinabihan din niya ang kanyang mga alagad na dapat itong mabilis na maka-adopt sa spiritual energy at sa fog bilang paghahanda sa kung anumang hindi inaasahang pangyayari. Ang kanilang lugar na kinatatayuan nila ay magsisilbi nilang teritoryo, at ang kabundukan ay mapapasa kanila na tatawaging Land of Fog. Naiinis si Xiaoqing dahil umuulan na naman, at nakita niya si Yuzio. At nakaramdam siya ng kakaibang spiritual force. At ganun din naramdaman ni Yuzio ang presensya ng isang grupo ng mga tao na pumasok sa kanyang fog barrier, at palapit ng palapit ito sa kanila. Makikita natin muli ang super being na si Yan Gao. Napadpad sila sa valley ngunit hindi na sila kayang ihatid ng kanilang sasakyan dahil sa makitid na daan. Sinabihan ng officer na ang ilan sa kanila ay maiwan para magbantay ng sasakyan nila at ang iba ay sumama sa kanya patungo ng village. Lalong-lalo na wag nila kalimutan ang mga bagay na kanilang dala. Nasa delikadong bundok na hindi makapasok ang kanilang sasakyan, kinakailangan nila ang mga bagay na iyon para maging trump card nila upang labanan ang mga mapanganib na nilalang. Sa loob nito ay may mga armas at armor na ginawa para labanan ang mga nilalang. Nang biglang may napakinggan si Yan Gao, tinanong ng officer ito kung ano meron, at sinabi niya na may napapakinggan siyang iyak sa village. At sinabi nito na pupuntahan niya ito para malaman ang nangyayari. At sinundan ito ng officer kasama ang kanyang mga tauhan. Mabilis na nagtungo si Yan Gao sa kinaroroonan ng mga villagers. At sa bilis nito nanlaki na lamang ang mga mata ng mga sundalo sa kakayahan ng isang super being. Sinabi ni Yuzio na hindi siya nakakasigurado ngunit naramdaman niya ito. At ang mga papalapit ay hindi normal na mga tao at madami sila. Kaya dali-dali niyang tinanong si Xiaoqing kung may napakinggan ba siyang impormasyon sa mga villagers at kung nag-hire ba ito ng mga sundalo para imbestigahan ang mga bundok. Ngunit sa kondisyon niya wala siyang magawa, dahil hindi pa niya masyado nakokontrol ang kanyang abilidad. Pero, may nararamdaman siyang kakaiba, dahil ang fragments ng mental spirit ni Xiaoling ay nag-fuse sa kanyang spiritual soul. Nagulat na lamang si Yuzio nang mapakinggan niya ito. At naisip niya na ang katawan ni Xiaoqing ay napinsala ng War Axe Snake, hindi niya inaakala na ang kaluluwa nito ay napasama kay Xiaoling. Tinawag niya si Xiaoqing at sinabing tanggapin niya ang life essence niya at may nais siyang ipagawa dito. Nakahiga ang katawan ni Xiaoling. At pinatingnan ng kanilang lolo ang kalagayan niya sa super being na si Yan Gao. Tinanong ng lolo niya kung may iligtas ba niya ang kanyang apo. Naghihintay ang lahat sa kanyang sagot. Sinabi niya na dahil sa iyak siya ay napatungo dito ngunit naramdaman niya na ang spiritual energy ni Xiaoling kahit sa malayo. Sa isip ni Yan Gao, ang spiritual power awakening ng isang tao ay iba-iba. Mayroong nakakatapos nito pagkatapos nilang magising at ang iba naman ay naghihirap pa ng mga 2 hanggang 3 araw. At base sa mga spiritual particles sa katawan ni Xiaoling ay mayroon siyang extreme affinity sa fire element. Napakaswerte ni Xiaoling at naisip ni Yan Gao na kapag nalaman ito ng officer, ito ay tiyak na sobrang magugulat. Inilabas niya ang isang potion na kayang kumuha ng spiritual power sa paligid, nakakatulong ito para bumilis ang spiritual power recovery ni Xiaoling. Sa kabilang banda, nag-alala si Yuzio kung anong nangyayari kay Xiaoqing, tumaas ang level niya sa beginner stage level 3 sa beginner stage level 5. Na 2 level lang ang itinaas nito, ibig sabihin ay ang pagbibigay ng madaming life essence ay hindi gaanong nagbibigay ng breakthrough sa spiritual power ni Xiaoqing. Naramdaman niya na ang enerhiya ng kaluluwa nito ay kumakalat sa kanyang paligid. Habang kasabay nito ang pagbigay ng potion ni Yan Gao sa katawan ni Xiaoling. Isang malakas na liwanag ang kanilang natunghayan. At nagulat din si Xiaoqing dahil isang kakaibang puwersa ang kanyang naramdaman. Nagkaroon ng isang malakas na pulang liwanag sa kalangitan. Nakita din ito ng mga sundalo at sinabi ng officer sa kanyang mga kasama na huwag mag-alala. At pagkatapos nito, bumangon si Xiaoling mula sa kanyang pagkakahiga. Nasiyahan ang lahat nang makita nilang may malay na muli si Xiaoling.
Namangha at nagpasalamat sila kay Yan Gao dahil dito. Ngunit hindi rin pala makapaniwala si Yan Gao dahil imposibleng gumising kaagad ito ng ganun kabilis, na dapat ay aabutin pa ito ng kalahating araw bago makita ang resulta. Hindi niya maiwasang mag-isip na ito ay dahil sa nakakatakot na elemental resonance ni Shaoling. Ngunit sa pagkakataong ito hindi pala si Shaoling ang nasa katawan niya kundi ang kaluluwa ni Shaoqing na nakakonekta sa kanya. Hindi pa siya sanay sa katawang iyon ngunit sinabihan siya ni Yuzio na alamin ang pakay ng mga sundalo sa kanilang lugar, at agad namang sinunod ni Shaoqing ito.